LPA o Low Pressure Area na 95W. Palakas na ng palakas sa silangan. May medium chance na itong maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Trap nito nagpapaulan na sa Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw March 9, 2026 na po tayo, araw ng Lunes. Ang isang low pressure area o LPA ay kasalukuyang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang sistemang ito ay kilala bilang isang Invest 95W. At ayon sa pinakahuling pagsusuri ng mga meteorologists, ito ay may katamtamang tsansa na o medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ayon sa satellite imagery, nakikita ang malawak na kumpol ng thunderstorm clouds sa paligid ng sistema. Unti-unti ring nagiging organisado ang sirkulasyon nito habang patuloy itong kumukuha ng enerhiya mula sa mainit na karagatan sa Western Pacific. Ngunit sa ngayon, mahalagang linawin natin ang mismong sentro ng low pressure area o LPA ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaya wala pa itong direktang banta sa alimang bahagi ng ating bansa sa kasalukuyan. Bagamat malayo pa ang sentro ng sistema, ang trough o extension ng kaulapan nito ay umaabot na sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito nakakaranas na ngayon ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga lugar na apektado ay ang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at paminsan-minsan ang katamtaman hanggang malalakas na pagbuhos ng ulan bandang hapon o gabi. Kung titingnan natin ang sitwasyon ng low pressure area o LPA ay nasa isang kapaligiran na may sapat na moisture at mainit na karagatan. Kaya may posibilidad talaga itong lumakas pa sa mga susunod na oras. Gayunpaman mga kababayan, may ilang factors din na maaaring makaapekto sa pagdevelop nito. Halimbawa, may mga frontal system sa bandang hilaga ng Western Pacific na maaaring maghila ng sistema pahilaga kapag ito ay lumakas. Sa ganitong sitwasyon, may posibilidad na lumiko ito patungong hilaga o hilagang kanluran habang nasa karagatan pa. Kaya sa ngayon, bagamat binabantayan ng pag-intensify nito, hindi pa ito inaasahang magiging direktang banta sa ating bansa. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, sa weather forecasting, mahalaga ang patuloy na monitoring dahil ang galaw ng mga tropical system ay maaring magbago anumang oras. Mga kababayan, kung babalikan natin ang mga nakarang taon, maraming bagyo ang nagsimula lamang bilang isang simpleng low pressure area o LPA sa silangan ng bansa. Halimbawa, ang ilang bagyo ng Western Pacific ay nagdevelop sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang kalaunan ay pumasok sa ating monitoring area habang lumalakas. Dahil dito, kahit isang simpleng LPA o low pressure area lamang ay binibigyang pansin ng mga meteorologists upang maagap na maibigay ang babala sa publiko kung kinakailangan. Kaya para sa ating safety reminders, sa ating mga kababayang nasa Visayas at Mindanao kasalukuyang nakakaranas ng pag-ulan, mag-ingat sa biglaang pagbaha lalo na sa mababang lugar. Iwasan pagdaan sa mga ilog at rumaragas ang tubig. Mag-ingat sa landslide prone areas lalo na sa mga lugar na malapit sa kabundukan. Patuloy na makinig sa opisyal na weather updates. Ang mga thunderstorm ay maaring magdulot ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa maikling panahon. Kaya mahalagang mag-ingat po tayo mga kababayan. At para sa buod ng ating balita, may low pressure area na tinatawag na Invest 95W na binabantayan ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron na itong medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras o kaya pwede na itong maging isang bagyo mga kababayan. Ang trough ng LPA o low pressure area ay nagdudulot na ng pag-uulan sa lugar ng Visayas at Mindanao at posibleng flash flood at landslide sa ilang lugar. Sa ngayon, wala pa itong direktang banta sa ating bansa. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Mga kababayan, sa gitna ng mga pagsubok at mga bagyo ng buhay, literal man o emosyonal, pinapaalala sa atin ng talatang ito na ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Kapag may mga pangyayaring hindi natin kontrolado, tulad ng mga sakuna o bagyo, maaari tayong makaramdam ng pangamba, ngunit ipinapaalala ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Siya ang ating sandigan sa panahon ng pangamba at kaguluhan. At yan po ang ating update for today. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.